Naglabas ng ilang guidelines ng Department of Labor and Employment o DOLE para maiwasan ang pang-abuso ng tiwaling opisyal ng ating embahada sa mga OFW sa Middle East. Yan ay sa gitna ng patuloy na investigasyon ng team ng DOLE sa kontrobersyal na Sex for Flight sa Saudi Arabia. Mayulat on the spot si JP Soriano. JP? June, bagamat di pa kompleto ang ginagawang report ng Department of Labor and Employment tungkol sa napaulat na sex for flight na bumiktima sa ilan nating overseas workers sa Middle East, naglabas ang DOLE ng direktiba para maiwasan na ito. Sa Administrative Order 262 na inilabas si DOLE Secretary Rosalinda Baldos, puro babae na ang hihiranging labor officials sa Middle East. Kabilang na rin sa gagawin ng pag-deploy ng Foreign Labor Overseas Information System para ma-monitor ang mga transaksyon at ugnayan ng labor attachés OFWs na humihingi ng tulong. At June, sa mga bahay kalinga naman kung saan nanunuluyan ang mga OFWs na may problema sa kanilang empleyo, iniutos ni Baldos na ipagbawal na ang paglabas ng mga ward o yung mga OFWs nang walang pahintulot ng labor attachés. Pinagbabawal din sa mga labor attachés at officials ng polo na pagtrabahuhin ang mga wards habang nandoon. Bawal na rin magtrabaho sa bahay ng mga ambassador at polo officials ang mga distressed OFW. Nasa Saudi Arabia na ngayon ang DOLE Fact-Finding Team June at inaasahang makukumpleto ang kanilang report kaugnay sa issue ng sex for flight bago mag-July 12. Sa November 3 naman, ang bagong deadline na ibinigay ng Saudi government para sa mga undocumented workers sa Saudi. Extension na ito dahil July 3 ang naunang deadline para maayos sa mga dokumento ng mga OFWs na nawalan ng visa ang mga kontrata. Sa kabuuan, June, may 600 undocumented OFWs sa Saudi Arabia ang nirepatriate na ng DOLE at Department of Foreign Affairs. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, June. Maraming salamat, JP Soriano.